love, alam mo naman yun. Simulat sa pool, sinasabi ko sa'yo palagi, hindi kita iiwan, hindi kita papabayaan, hindi kita gugutumin, hindi kita magpapalit kahit kino, at higit sa lahat, pipiliin kita palagi. Tanda mo yan. Magkaibigan pa talaga tayo. Hindi kasi kami magkaibigan, napilitan lang ako dito. Feeling ko na. Hindi ako nagaganto pero para sa'yo, sige. Oo nga, wala talaga maramdaman. Wala pa, baka mamaya. Wala na atrasan? Wala na. May ilang oras pa, girl. Baka gusto Oo mong nga. matras. Feeling. Ikaw, parang di naman kasya sa'yo, girl. Parang sexy nito. Feeling ko din. Asal na ako, saglit na lang. Parang kailan lang ba? Para kaya no? Puta, magkumpare lang tata. Ikaw una ko kumpare tinawag eh. Tapos bago Balot ako kung pare ka na eh. Kaya ako siyempre masaya. Masaya din ako pre pagsaya. Pag ikaw naman pre, mas masaya ako syempre. Kala mo layo eh, no? Doon lang din pala po. Basic ka lang, basic ka lang. Actually, batchmates kami ng elementary, pero never kaming nagkausap. Simulat sa pool, magkapit-bahay na kami siguro. Grade 4, lumipat sila sa amin pero walang chance na magkausap kami. Saka magkalaro. May pader na nakaharang dun sa lugar namin. Simula nung August 2020 nung birthday niya, binati ko siya. So yun, doon na nagsimula din ako tinigil. Yun, simula doon, nung birthday niya, nung binati ko siya, tuloy-tuloy na yung conversation. Pero ako talaga, syempre, automatic na yun, yung mga my day, yung mga like. Sa Facebook, sa Messenger, matik yan eh. Tapos may mga word pa nga minsan eh, gorgeous, yun. Doon nagsimula yung gorgeous. Tapos after nun, yan, so tuloy-tuloy na. Palitan na kami ng mga message niyan. Pero siya, mahilig siya mag-heart-heart ng mga my days ko, ng post ko. Papansin. Yun. Hindi naman naging mahirap kasi magaan yung loob ko sa kanya, madali siyang kausap. Tsaka yung nakita ko kasi kung paano siya sa mga pamangkin niya mag-alaga. So, yun yung nakita ko sa kanya. Nang dumating ka sa buhay ko, pinago mong lahat, pati ang aking mundo. Binigyan mo ng ngiti, Ang bawang ko lang kasi nun ay lakas na loob yung pangako sa sarili ko. At sa'yo na kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. I'll be the greatest fan of your life. Ay, grabe. Sa Laguna. Gabi kami pumunta dun sa Laguna. Tapos, motor grabe yung papunta pa lang, grabe na yung traffic, grabe na yung lakas ng ulan. Doon ko nasabi na siya na talaga. Kasi, May trekking kaming ginawa. Umulan nung kinagabihan. Tapos, nung natapilok ako sa bundok, hindi na ko iniwan. ang mga paglalakbay natin, pag-trekking namin, doon kami nasubo. Kasi napilayan siya, natapilok. Papunta pa lang kami sa falls. Sobra kasi yun. Parang life or death.
naiiwan kaming dalawa. Kasi syempre, hindi ko naman siya kayang buhatin madulas, delikado. Na kahit na gustong-gusto niya doon sa falls, hindi niya ko iniwan. Pinauna niya na yung mga kaibigan niya. Tapos, sobrang tarik, sobrang dulas ng daan. Huwag ka lang lumayo, dito ka lang sa aking tabi. Nang dumating ka sa buhay ko, binago mo lahat, pati ang aking mundo. Binigyan mo ng ngiti at ligayang buhay. Pangako ko sa'yo na hindi kita iiwan. Tinanay namin bumaba nun, pabalik dun sa mismong ano namin, sa bahay. Pero kapakanan ko yung naalala niya. Binuhat ko siya noon, gumagapang ako, gumagapang din siya kasi hindi ko siya mabuhat kasi madudulas kami sa bangin eh. Lagi niya iniisip yung safety ko na kailangan safe kaming makababa, pabalik sa resort. Ayun talaga yung memorable na pangyayari namin, grabe. Doon nasukat yung pagmamana namin sa isa. Umiyak kami habang naglalakad, gumagapang. Yung sabi ko, Lord, thank you kasi nahanap ko na yung taong makakasama ko habang buhay kasi alam ko hindi ako papabayaan ng taong to sa hirap o ginawa. Kasi doon pa lang natest na namin yung hindi niya ako pinabayaan kahit na sobrang delikado. Na kung hindi dahil doon din sa insidenteng yun, siguro hindi ko siya pa mas makikilala pa. Kumbaga, ilang taon pa yung bubunuin namin. Pero dahil doon, sabi ko, okay na Lord, siya na talaga. At ligayang buhay, pangako ko sa'yo na